Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, humarap na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagsorry si Bernardo sa naging papel niya sa katiwalian sa flood control projects. Sa sinumpaang salaysay ni Bernardo, pinangalanan niya si Senador Cheese Escudero na nakakuhaan niya ng 160 million pesos mula sa pondo sa ilang proyekto sa Marinduque at Valenzuela. I-deliver daw ni Bernardo ang pera sa kaibigan ni Escudero na si Maynard Ngu. Nagpadala rin daw ng pera si Bernardo sa mga bahay ni na dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay. 125 million pesos daw ang i-deliver kay Revilla habang 37 million pesos naman daw kay Binay. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng mga idinawit ni Bernardo sa kanyang affidavit. Una nang itinanggi ni Revilla at Escudero na sangkot sila sa anumang katiwalian. Tulad ng ginawa kay Engineer Henry Alcantara sa nagdaang hearing, pinayagan ng Senado na umalis si Bernardo sa gitna ng hearing kasama si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Pumunta sila sa DOJ para suriin ang sinumpaang salaysay ni Bernardo. Ayon kay Rimulya, itinuturing na ring protected witness si Bernardo. Nagpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinaghahanda ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ilang probinsya sa hagupit ng bagyong Opong. Ang mga probinsya sa Eastern Visayas nakaalerto na. Puspusan ng monitoring sa mga flood at landslide-prone area sa iba't ibang barangay. Kanselado na kahapon pa ang biyahe ng mga barko sa Matnog, Sorsogon, alinsunod sa advisory ng Philippine Coast Guard. Ang mga mangingisda naman sa Virac, Catanduanes, inililipat na ang kanilang mga bangka sa ligtas na lugar. Umaasa silang hindi masisira yon ng masamang panahon. Pinatututukan ng DILG ang high-risk areas na nasa daraan na ng bagyo. Kabilang sa dapat daw ihanda mga gamit sa posibleng search and rescue operations at relief goods. Ang Department of Health naka-code white alert na. Pinaghahanda nila ang lahat ng pampublikong ospital at health facilities sa posibleng pagdagsa ng mga biktima ng masamang panahon. Lumakas bilang severe tropical storm ang bagyong Opong habang lumalapit ito sa bansa. Namataan po yan ng Pag-asa 355 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour. Umaga o hapon bukas, posibleng dumaan ang bagyong Opong malapit sa Northern Samar o kaya'y maglandfall sa Bicol. Tsaka tatawirin ang ilan pang bahagi ng Southern Luzon. Sa Sabado, inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong. Maraming lugar na sa bansa ang isinailalim sa wind signals. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa nasabing listahan batay sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Puspusan na ang paghahanda ng mga residente at otoridad sa Nauhan Oriental Mindoro na nasa wind signal number 1 ngayon dahil sa bagyong Opong. Hinaing ng ilan, malaking tulong sana ngayong masamang panahon kung hindi naging guni-guni lang ang mga ghost control project sa kanilang lugar. Balita hatid ni Bea Pinlac. Bakas sa bahay ni Mang Roniel sa Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, ang epekto ng paulit-ulit na pagkalubog sa baha. Ang sahig at dingding na nabubugbog ng bagyo, tinatapalan na lang daw niya ng kahoy para hindi tuluyang bumigay. Minsan tulog kami. Tapos yung aso ay maingay, pagbaba namin tubig na pala. Tapos minsan nadadala yung kung anong mga nasa baba na anod, hindi namin alam, baha na pala. Kami ang kawawa, babahain. Talong-talo, ma'am. Kaya sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong Opong sa probinsya, bakas din sa mukha ni Mang Ronil ang takot dahil sa posibleng pinsalang idudulot nito. Kung hindi lang daw sana naging ghost project ang mga pangontrabaha sa kanilang lugar, maiibsan sana ang paulit-ulit na problema. Medyo nakakasama ng loob. Kumbaga pera yun namin. Tapos doon inilagay sa flood control daw. Kaso wala naman. Kung meron sana nun, di malaking tulong sa amin. Hindi kami babahin dito. Hindi na kami mamamangamba na uulan na naman. Baha na naman ito mangyayari. Pati hanap buhay ng mga magsasakang gaya ni Mang Alan, malulubog na naman daw. Yan pong palayang ito, yan pong mga nakita natin yan. Yan po ay talagang lubog po sa tubig yan. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa, maliliit na katulad namin na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Yung flood control na yun, sayang. Kung dito nga sana napalagay, edi sana wala na po kaming
Nung bumisita ang DPWH sa Barangay Apitong, hindi matunton ang 3 proyektong kontrabaha na pinondohan at idineklarang tapos na noong 2024. Ngayon, puspusan ang paghahanda ng mga otoridad para sa bagyong Opong. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Kung kinakailangan lumikas, pumunta na sa mga ligtas na lugar or yung mga evacuation center or yung mga kamag-anak nilang may mga malalaking bahay na pwede nilang tigilan pagka dumating yung bagyo. Inilatag na rin ng provincial government ang mga plano nito para paghandaan ng bagyo, tulad ng preemptive evacuation sa mga residente sa vulnerable areas. Suspendido na rin sa Biyernes ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati sa government offices sa Oriental Mindoro. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limang personalidad na sangkot sa maanumalya-umanong flood control projects ang itinuturing ng protected witnesses ng Department of Justice. Sila ay sina Sara at Pacifico Curly Discaya, dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para malinaw kung ano ang proteksyong saklaw para sa protected witnesses. Paglilinaw ni Remulla, iba ang protected witness sa state witness. Bagaman may proteksyon ang protected witnesses laban sa mga banta sa kanilang buhay, posible pa rin silang maharap sa mga kasong kriminal gaya ng state witnesses. Korte raw ang magpapasya kung sino ang kwalipikadong maging state witness. Sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure, itinanggi ni dating Senate President Chis Escudero na parte siya ng small committee na nagsingit umano ng mga questionabling proyekto sa 2025 budget. Si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez naman, nagsauli ng isa pang luxury car. Balita hatid ni Joseph Moro. Kauna-unahang super sport utility vehicle sa buong mundo na nagkakahalaga ng 30 to 35 million pesos. Ang Lamborghini Urus na ito, ikalawang luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na to ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. This is the right thing to do. Well, hindi naman to in exchange for anything. No. Dati nang sinabi ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ayon kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga mamahalin pang motorsiklo na isa sa uli si Hernandez. Pero ayon sa kampo ni Hernandez, pinag-uusapan pa yan. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon, Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan doon eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yun. May mga nakita mo yung video, may mga Ducati, may mga motor pa siya. Well, kasama ba yun sa Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Okay. Pinatawag ng komisyon si dating Senate President Chis Escudero. Si Escudero at si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng maanumalya-umanong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis, kaugnay sa iso na kinakaharap natin at nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi rin ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Namatay sa pamamalo ng kanyang ina ang isang batang babae sa Dasmariñas, Cavite. Chris, ano naman ang paliwanag dito ng nanay? Tony, sabi ng sospek, pinalo niya ang 4 na taong gulang na anak dahil sa pagiging makulit at makalat. Batay sa salaysay ng iba pang kapwa tenants ng mag-ina sa paupahang bahay sa Barangay Salawag, nakita nilang ilang beses hinampas ng kahoy ng sospek ang kanyang anak. Nawalan daw ito ng malay hanggang sa nagpatulong ang sospek sa kanila na dalhin ang bata sa ospital. Idineklara ang biktima na dead on arrival. Itinawag ng ospital sa pulisya ang insidente at doon inaresto ang ina ng bata. Maharap siya sa reklamong parricide. Napinsala naman ng buhawi ang 9 na bahay sa Maykawayan, Bulacan. Kita sa kuha ng ilang residente na natanggal ang bubong ng kanilang bahay. Bumagsak din ang pader at nagkalat ang mga gamit sa loob ng kanilang tirahan. Ayon sa kapitan ng Barangay Longos, isa ang sugatan matapos mabagsakan ng yero na nilipad ng hangin. Pansamantalang nakikitira ang mga apektadong residente sa kanilang mga kaanak. Nagpapatuloy ang clearing operation sa lugar. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, bumaha sa ilang kalsada dahil sa high tide. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kalsada kaya bumabagal ang trapiko. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa lungsod. 14 na pamilya ang inilikas, partikular ang mga nakatira malapit sa ilog. Tiniyak naman ng Dagupan LGU na may nakahandang tulong para sa kanila. Itinaas na ng ilang mangingisda sa Calapan Oriental, Mindoro ang kanilang mga bangka habang papalapit ang bagyong Opong. Kumustahin po natin ang lagay ng panahon doon sa ulat on the spot ni Bea Pinlac. Bea? Connie, mataas man ang sikat ng araw dito sa Calapan Oriental, Mindoro, nakataas pa rin ang signal number 1 kaya hindi po muna pwedeng pumalaot dito ang anumang sasakyang pandagat. Ang ilang mangingisda rito, tinaas na ang mga bangka nila sa takot na anurin ito kapag sumungit ang panahon. Si Tatay Lorenzo halos buong buhay ng binibingwit sa dagat ang pang-araw-araw nilang gastusin sa pamilya. Kahit mas pipiliin daw niyang maging ligtas sa gitna ng nagbabadyang hagupit ng bagyong Opong, hindi rin niya maiwasang manghinayang sa kikitain niya sana ngayong araw kung pwede lang pumalaot at mangisda. Yung aming obligasyon sa pamilya, yung dapat naming gastusin kapag hindi kami nakakalaot, kinakapos din dahil malaking kawalan sa amin pag hindi nakakalaot Nakakalangan din pumalaot dahil sa sobrang madaluyong kahit wala pa yung bagyo. Connie, kapag ganito raw na hindi sila makapalaot para mangisda, ginagawa nila, naghahanap sila ng ibang racket para kahit papano may mauwi pa rin sila sa kanilang mga pamilya. O kaya naman, inihahanda na nila yung kanilang bangka at bahay kung sakaling matamaan ito ng bagyo. Yan muna ang latest mula rito sa Oriental, Mindoro. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Kahit 2025 din naglarang tapos at ginastosan na ng halos 1 bilyong piso, hindi pa rin napapakinabangan ng sunog apog pumping station sa Maynila. Lagi raw kasing sira at ngayon, kailangan pa ng dagdag pondo para mapagana ito. Narito ang aking report. Sa dokumento pa ng nahawak ni Secretary Vince Dizon, uminit na ang ulo ng kalihim ng DPWH. Grabe, 2018 Sinadya nila Secretary Dizon at ICI investigator at Baguio Mayor Benjamin Magalong ang sunog apog pumping station sa Maynila, kasama si Manila Mayor Isko Moreno dahil mula nang matapos ang proyekto, hindi pa raw ito napapakinabangan. 2017 ito pinondohan, 2018 sinimulan at ngayon may bago na namang pondo para ito ay mapagana. Total, from 2017 to now. Yung po boss na Kano? Ito po yung project breaker. Yung po boss na 2017 and 2018 projects, ang total po niya 774. And then? Tapos yung ngayon po na bago, ito po yung 94. Pali po boss. So close to 900 million na ang siningkin ng gobyerno. So halos 1 billion na nga yung siningkin ng gobyerno.
Mismong si dating DPWH Secretary at ngayon ay Senador Mark Villar-Parao ang nag-inaugurate ng pumping station noong 2020. Pero mula nang buksan, lagi daw itong nasisira. Ang solusyon, panibagong pondo para ito ay mapakinabangan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi gumana, nagbaha pa rin dito, hindi gumana ito, papakulong ko kayong lahat. Okay yun sa inyo. Willing kayong gano'n. Kasi hindi ako nagpapatawa. Kaya ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. At sinasabi ko, tatapon tuwid tayo ng 100 milyon dito. Sinasabi niyo masusolusyonan. Paliwanag ng DPWH engineer, nag-iba na raw ang topography ng ilog kung saan dadaloy ang tubig, kaya hindi gumagana ang pumping station. Ang ikinagulat ng inspecting team, kailangan daw ng dagdag pang 200 milyong piso para talaga mapagana ito. Dapat kayo, ang iniisip nyo, paano nyo papaganahin yung buo? Kasi nung 2020, diniliver to buo eh. Binayaran nyo buo eh. Dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papachi-pachiin nyo na naman. Anong kaya nyo sa amin? Sa uli, pinag-utos ni Dizon na itigil muna ang pagpapaayos sa pumping station para i-assess ng isang third-party inspector kung paano ito papaganahin. Pero ang ipinagtataka ng mga opisyal ng barangay, hindi sila kinonsulta bago gawin ang proyekto. Sa totoo lang daw, hindi nila ito kailangan. Nakatulong na ho ba ito sa inyo? Hindi po, konsumisyon. Dati pong baha namin, katalampakan. Ngayon naging bewang. Paglilinaw ni Mayor Magalong, kahit mapagana ang pumping station, titiyakin ng Independent Commission for Infrastructure na mananagot ang mga may kinalaman sa proyektong ito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanawagan si Ellis Co sa amang si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na harapin ang mga alegasyon kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects. Sa isang Instagram post, sinabi ng anak ni Co na kinukondenan niya ang lahat ng uri ng katiwalian. Simula ron nang pumasok ang ama sa politika, naging malayo na ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Nalaman lang daw ni Ellis ang kabuuan ng mga alegasyon sa kanyang pamilya kasabay ng publiko. Nahihiya raw siya at walang ibang hiling kundi ang lumabas ang katotohanan. Dapat daw maparusahan ang sinumang mapapatunayang may sala kahit pa ang kanyang ama. Panawagan niya sa amang si Zaldi Co umuwi ng bansa at humarap sa korte dahil kailangan ng mga tao ng kasagutan. Webes latest na mga mare at pare. It's a Real Life Fam ang aabangan sa Kapuso Family Drama Series na Hating Kapatid. For the first time, magsasama sa isang serye ang Legazpi Squad ni Zoren, Carmina at ang twins na sina Mavi at Cassie. Hinintay daw talagang mag-match ang kanilang schedules para bigyang buhay ang GMA Afternoon Prime Series. Chika ni Mommy Mina, unexpected twists at kakaibang storya ang away pamilya ang aabangan sa serye. Para kay Cassie naman, hating blessing at pressure na makatrabaho ang kanilang parents. Kaya si Mavi ginawa raw inspirasyon sa kanyang pagganap ang Mavi Legazpi sa totoong buhay. Sa ibang balita, 3 sexual complaints ang isinampa ng 2 babaeng pulis laban kay Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Ayon sa Department of Justice, inihain ang mga reklamong paglabag sa Revised Penal Code sa National Prosecution Service. Acts of lasciviousness ang isinampa laban kay Teodoro ng isang babaeng pulis na dati raw miyembro ng kanyang security detail. Mula sa kanyang asawa, inilipat din daw sa security team ni Teodoro ang isa pang complainant. Acts of lasciviousness din at rape by sexual assault ang inihain ng ikalawang pulis laban sa mambabatas. Nang hinga ng reaksyon ng GMA News Online ang sagot ni Teodoro, hinihintay pa raw niya ang kopya ng mga reklamo. Nangako naman ng DOJ na magiging impartial sila at bibigyan ng due process si Teodoro. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng Department of Foreign Affairs at International Criminal Court na lehitimo ang pagbisita ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Kasunod po ito ng pagpuna ni Vice President Sara Duterte na wala royang pahintulot mula sa kanilang pamilya. Balitang hatid ni Mariz Umali.
Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague sa kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nagpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite ang Philippine Embassy ng report sa Pangulo tungkol sa ginawang pagbisita. Giit ng bise, nalagay raw sa panganib ang buhay ng ama nang payagan ng ICC na pumasok ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa dating Pangulo nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na mayroong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Paliwanag naman ng DFA, welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naaayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service Posts at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadetineng Pilipino abroad. Tiniyak naman ng International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetineng individual ay may access sa kinatawan ng kanilang mga konsulado. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot na nakadetineng individual. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, itinanggi ni dating Senate President Cheese Escudero ang pagdawit sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa questionableng flood control projects. Papatunayan daw ni Escudero na nagsisinungaling lang si Bernardo na nagsabi ring wala silang direktang contact o ugnayan patungkol sa issue. Tila planadong pag-atake raw ito sa Senado at sa mga miyembro nito para malihis ang atensyon ng publiko mula sa mga totoong may sala. Pag-question ni Escudero bakit puro senador ang itinuturo, nasaan daw sa mga alegasyon sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at mga kasabwat umano nila. Haharapin daw ni Escudero ang mga paratang at maghahain ng reklamo laban kay Bernardo. Sa halos 3 dekada raw niya sa public service, hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon. Susubukan namin kuna ng pahayag sina Ko at Romualdez na binanggit ni Escudero. Pero dati na nilang itinanggi na sangkot sila sa anomalya. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Bacolod City. Sara, anong dahilan ng pananaksak? Rafi, selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Batay sa investigasyon, nilapitan at sinaksak ng sospek ang biktima habang nasa labas ng bahay ng tiyahin ng kanyang kinakasama. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Hinala ng mga pulis na karelasyon ng kinakasama ng biktima ang sospek. Itinanggi naman ng babae na naging nobyo niya ang sospek. Pinaghahanap pa ang sospek. Sa Nabas, Aklan, isang kotse ang nabagsakan ng malaking bato na mula sa bundok. Basag ang isang headlight at yupi ang harapang bahagi ng sasakyan na nasa Barangay Gibon noon. Ligtas naman ang pamilyang sakay ng kotse. Posibleng nahulog daw ang malaking bato dahil sa malakas na hanging dulot ng paparating na bagyo. Lubog pa rin sa baha ang 8 barangay sa Mangudadato, Maguindanao del Sur. Lumikas na ang ilang pamilya dahil sa pagtaas ng tubig. Bukod sa residential area, napinsala rin ang baha ang ilang taniman at isang fish port. Sa assessment ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council, 24 na bayan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ng BARM ang apektado ng pagbaha. Epekto yan ng masamang panahon na kaugnay sa mga nagdaang bagyong Mirasol at Nando. Halos 100,000 pamilya sa mga nasabing lugar ang nasalanta. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya para mahatiran sila ng tulong. "91 days na lang Pasko na. Celebrating its silver anniversary, tuloy pa rin makakasama ng mga kapuso ang Noel Bazaar. Narito po ang aking report.
'Tis the season of giving and shopping. Pwede nang simulan ang pamimili ng panregalo dahil next month, magbubukas na ang ultimate shopping destination, ang Noel Bazaar. Now on its 25th year, kapartner pa rin ang longest-running bazaar in the metro, ang GMA Network at GMA Kapuso Foundation. 25 years of Noel and 75 years of GMA. Just proof that in our ever-changing world, some partnerships are really meant to last and become stronger through time. Over 500 participating merchants ang lalahok sa iba't ibang venues. Maraming pagpipilian mula fashion finds, accessories, toys, home essentials, at local products. Sa October 17 to 19 sa Philinvest Tent Alabang ang kick-off. Lilipat naman sa Crystal Pavilion Okada, Manila from November 14 to 16, November 26 to 30 sa World Trade Center, at balik sa Philinvest Tent Alabang sa December 18 to 21. For the Okada run and for the World Trade Bazaar run, we have our, of course, very popular GMA Kapuso Foundation Celebrity Ukay-Ukay booth. However, at the Philinvest Tent, yung kick-off at saka yung finale mangyayari sa Philinvest Tent. We also have a special booth that offers direct donation to unang hakbang sa kinabukasan. Sa media conference, present ang ilang Kapuso ambassadors ng Noel Bazaar na sina Sparkle artist Sky Chua at Kapuso P-pop group Cloud 7 na ready na raw ang personal items na kanilang i-donate at ipa-auction. We're really excited po na makita lahat ng aming mga fans and lahat ng mga shoppers sa mga venues and dates ng Noel Bazaar. I'm always happy to help out, especially nung nalaman ko yung backstory ng Noel Bazaar. Partners pala sila ng Kapuso Foundation. So, talagang may matutulungan tayo pag pumunta tayo ng Noel Bazaar. Kabilang din sa Kapuso ambassador sina Carla Abellana, Jillian Ward, Rian Ramos, Ashley Ortega, Tim Yap, Izzy Martinez at 24 Oras Chika Minute host Iya Arellano. May appearances at performances din mula sa Kapuso Stars. May mga mabibili ring gamit ng inyong favorite celebrities and GMA integrated news anchors. Hilig namin po sabihin sa Noel Bazaar, naka-shopping ka na, nakatulong ka pa. Dahil yung pagka pupunta ka, bumisita sa event, nag-shopping sa ukay-ukay or sa ating mga local merchants, nakakatulong din po talaga ito sa mga projects of Kapuso Foundation, lalong-lalo na sa pagpapatayo ng schools, tsaka yung mga disaster relief programs din po. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Marikina sa mga lungsod sa Metro Manila na madalas bahain tuwing may bagyo. Kaya ngayong paparating ang bagyong Opong, umaasa ang ilang residente na makatutulong ang ginagawang dredging sa Marikina River para makatulong sa problema sa baha. Balita hatid ni EJ Gomez. Gaya ng ilang lungsod sa Metro Manila, madalas bahain ang ilang lugar sa Marikina kapag may bagyo. Oras kasi na umapaw ang tubig sa Marikina River, babahain na ang mga kalapit barangay nito. Isa sa mga flood control efforts ng Marikina City ang 17.45 billion pesos na Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Ayon sa Marikina River Park Authority, nasa 50 to 55 meters ang orihinal na lapad ng Marikina River na magiging 80 to 100 meters kapag natapos ang ginagawang widening. Bahagi rin ng proyekto ang dredging na nasa humigit kumulang 3 meters. Kapag natapos ang flood control project, halos doble raw ang magiging water capacity ng Marikina River ayon sa Marikina LGU. Hiling na mga low-lying areas gaya ng Barangay Malanday na pinakamalaki at isa sa mga unang binabaha sa Marikina, agad na matapos ang proyekto para hindi na muling lumubog sa baha ang kanilang lugar. Sa baha namin noon, talagang hindi safe kasi nga konting ulan lang, baha talaga sa mga kabahayan, pumapasok na yung tubig. Yung nagkaroon po kami ng dredging, yung widening, wala na kami na-experience na ganon. Nabawasan na rin daw ang mga lumilikas na residente nitong mga nagdaang bagyo at pag-ulan dahil naibsa ng mga pagbaha sa barangay. Gaya ng Malanday, madalas ding problema ng Barangay Tumana ang baha.
Malaking bahagi kasi ng barangay ang nasa tabi ng Marikina River. Nung time nung Undoy, grabe, isang lubog na barangay ang aming barangay. Ngayon, maraming progreso dahil ultimo ang barangay namin, kahit konting ulan ay hindi ganoon nangangamba ang marami sa amin dahil nabawasan ang pumapasok na tubig dahil mayroong mga gravity wall, may mga pumping station, widening ng ilog, at ganoon din ang pagpapalawak ng mga kanal at nagkakaroon ng underground tunnel ng water na dinadaanan ng mga tubig kanal. Sabi ng Marikina River Park Authority, Setyembre nakaraang taon pa sinimulan ang malawakang dredging at widening ng ilog. Isang taon makalipas, mas lumawak na ang ilog. Ilang bahagi rin ng mga isinarang kalsada ang bukas na sa mga residente at motorista. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dito sa Pilipinas, pinaghahandaan ng mga taga-Eastern Visayas ang epekto ng papalapit na bagyong Opong. At may ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Rafi, simula kaninang madaling araw, panakanakang pag-ulan ang nararanasan dito sa ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na dito sa Eastern Samar. Pero ayon sa PDRMO head ng Eastern Samar, na mas dapat hindi makampante ang mga residente dahil nakakatakot kung tahimik lang at walang pagbabadya ng bagyo. Ang linaw pa ng dagat, may mga konting pag-alon. Pero ayon sa mga residente ng Borongan City, Eastern Samar, na normal lang ito sa kanilang lugar. Nararanasan man simula kaninang madaling araw ang paunti-unting pag-ulan, pero hindi pa dama ang hangin. Pero ayon kay Engineer Thomas Campomanes, PDRRM officer ng Eastern Samar, na ito ang kinatatakutan nila. Kaya naman simula kaninang alas 5 ng umaga, naka-red alert status na ang buong probinsya. Ibig sabihin, nakahanda na lahat ng departamento ng mga LGU at ang mga ahensya sa health, BFP, kapulisan at iba pa. At kahapon pa lang nakahanda na itong mga gamit para sa rescue operation. 24 oras na nakamonitor ang mga personal ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management sa mga munisipalidad hanggang sa barangay. Mga rescue vehicle ang naglilibot na sa mga barangay. Samantalang minomonitor ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang sitwasyon ng mga ilog at ng karagatan. Naka-preposition na rin ang mga food packs o food assistance. Inihahanda na ang sako-sakong mga bigas at kahon-kahong canned goods. May mga hygiene at family kit din. Binabantayan na rin ang mga flood-prone at landslide-prone areas, lalo na sa 6 na munisipalidad ng Eastern Samar na nakataas ang Storm Signal number 2. Naka-alerto na rin at nakahanda na ang kagamitan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ng Eastern Visayas at ng 801st Infantry, Bantay at Gabay Brigade, 8th ID at Philippine Air Force para sa operational readiness at agarang aksyon kung may mga emergency dulot ng Typhoon Opong. Idiniklara sa buong Samar Island at sa ilang lugar ng probinsya ng Leyte na walang pasok sa lahat ng antas dahil sa banta ng bagyong Opong. Samantala, Rafi, dahil sa pinalakas ng bagyong Opong, ang hanging habagat, kaya ayon kay OCD-8 Regional Director Lord Barod Toricarion na mahigit sa 500 na pamilya sa lalawigan ng Biliran ang pinalikas dahil sa halos walang tigil na ulan simula pa kahapon. At kahit hindi pa masyadong ramdam dito ang bagyong Opong sa Samar Island, pinalalahanan na ng OCD-8 ang mga residente dito na huwag makampante at agad na lumikas kung mararamdaman na ang lakas ng hangin at ulan dala ng bagyong Opong. Inaasahan na mararamdaman ang lakas ng ulan at hangin ngayong hapon o kaya ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Eastern Samar. Rafi? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Fe Marie Dumabok. Ready na ang NCAA School sa pagpasok ng Season 101 kung saan idinagdagang ilang Olympic sports. Bukod dyan, ipinasilit na rin ang bagong logo para sa new season. Ang Sports Bites hatid ni Martin Javier. New look for a new era. Ang dala ng bagong logo para sa NCAA Season 101. Napili ito sa NCAA Logo Making Contest. Well, it connotes dynamism, no? And the infinity sign means that it's a continuous commitment, continuous development.
Present sa event ang NCAA Management Committee at ilang kinatawan ng Philippine Sports Commission. Kabilang ang PSC Chairman na si Patrick Gregorio. Formal na ring nilagdaan ang partnership ng NCAA at PSC. NCAA has agreed to adopt and present new Olympic sports as new sports in the NCAA calendar. Initially, boxing, golf, shooting, and weightlifting. Full force rin ang suporta ng mga estudyante sa pep rally ng ilang NCAA schools. Building greatness ang misyon ng host school at men's basketball defending champions, Mapua University. Ready na rin ang Mapua na depensahan ang kanilang basketball championship. Nag-champion sila, so ako, gutom rin ako na mag-champion, kasama rin sila. Rally with the Champions naman ang naging tema ng pep rally sa San Beda University. This season, we are planning to be more united. Hindi lang basta overall championship. Individual, magiging champion din kami. Nagkaroon rin ng live performance ang mga teams, kabilang ang San Beda Lady Red Spikers at San Beda Red Lions. At nagtapos ito sa isang ceremonial bonfire. Mainit naman ang naging pagtanggap ng student body sa mga atleta ng Emilio Aguinaldo College. Alab General ang kanilang naging tema para raw sa mainit na pagpasok sa season. Ito na yung season na kailangan na naming makuha yung goal namin. So talagang pinagandahan po namin to. Martin Javier, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo tungkol sa Bagyong Opong at sa epekto niyan sa lagay ng panahon. Kausapin po natin si Mr. Benison Estareja, ang weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Good morning po, Ma'am Connie. Nasa na po ang Bagyong Opong ngayon at lumakas pa ho ba ito habang papalapit syempre sa ating bansa? Sa ngayon po itong si Bagyong Opong ay nasa severe tropical storm category pa rin at patuloy na lumalapit dito po sa may eastern portion of Visayas and Bicol. Nasa 335 kilometers po ito silangan ng Giwan Eastern Samar at meron pa rin taglay na hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbuksong 135 kilometers per hour kumikilos west-northwest sa Belize na 20 kilometers per hour. Saan ho kaya at kailan posible itong maglandfall? Possible po itong magtungo dun sa coastal waters po ng Northern Samar. Bukas yan ng madaling araw. But then we are also considering na malawak po itong bagyo. No? Nasa 430 kilometers yung radius niya from the center up until dun sa outermost part ng bagyo. No? So maraming lugar sa Eastern Visayas and then Bicol region pagsapit bukas ng umaga. For the rest of Friday, maapektuhan din po directly itong Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila hanggang sa may Central Luzon, hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea sa madaling araw po ng Sabado. Dahil ho nasa dagat pa ito, inaasahan ho natin maaari pang kumuha ito ng lakas, hindi ho ba? Ano ho ang expected natin na dami ng ulan kaya na bubuhos po mula po kay Ompong? Tama po, no? Habang ito ay nasa may karagatan pa, posible pa itong bahagyang lumakas at yung aasahan nating rainfall, posible po na pinakamarami sa susunod na 24 oras dito sa mga probinsya ng Sorsogon hanggang dito sa may Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Pinakamalit na po yung 200 millimeters at possible yung widespread na mga pagbaha at yung pag-apaw na ating mga kailugan doon. And possible din po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. At dito naman po sa Metro Manila, we're expecting na simula po bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan na malalakas, lalo na po sa Friday afternoon hanggang evening. Same goes for the rest of, for most of Calabarzon and Central Luzon. Malalaman na ba natin this early kung meron na ho tayo mapapagkumparahan na dating bagyo in terms of yung lakas at lawak po nito? Pagdating po dun sa lakas niya, may kukumpara natin ito kay Bagyong Glenda way back 2014, no, kung saan naapektuhan din itong Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila at lumabas din dito sa may West Philippine Sea. Pero yung behavior nitong si Glenda at yung magiging behavior nitong si Bagyong Opong naman po is magiging magkaiba naman given na itong si Bagyong Opong, nakakonsentrate talaga yung dami ng ulan doon sa mga dadaanan niya mismo. Whereas si Glenda meron ding effect din po ng habagat or enhanced southwest monsoon sa ilalim na parte po nito. O yun, speaking of epekto nito sa hanging habagat, mas marami ho tayong
mga areas pa na uulanin, ano? Kahit na sa ngayon, even now, di ba naka-signal number 1 na po tayo dito sa Metro Manila? Ganun pa rin ho ba? Yes, yung assessment po natin doon sa mga areas na dadaanan, yung mga binanggit natin kanina, inulit natin, Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, tapos dito rin po sa Metro Manila and parts of Central Luzon, possible yung signals number 3 up to number 4, lalo na yung bago maglandfall po itong si Bagyong Opong, no? Habang yung ibang lugar, hindi rin natin i-rule out na magkakaroon ng mga pagulan. Yung affected po ng Southwest Monsoon, dito sa may Palawan, sa may Western Visayas, Negros Island Region, even dito sa parte po ng Cebu and Bohol. At doon sa hilagang parte naman ng ating bansa, may aasahan din po ng mga pagulan at pagbugso sa may Cagayan Valley and other areas pa ng Cordillera region. Okay, marami pong salamat sa inyong update na yan. Yan po naman Salamat si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Pinuna ng mga taga-Kalumpit, Bulacan ang mga sangkot sa questionabling flood control projects, kundi raw kasi dahil sa kasakiman, hindi malaking problema sa kanila ang baha. Balita hatid ni June Veneracion. 4 na buwan nang hindi humuhupa ang baha rito sa Sitio Cabo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pati ang kanilang konkretong makeshift bridge, kahit mataas, nilubog ng tubig. 1.5 meters yan. Ang taas? Ang taas. Ngayon, lubog pa rin. Gano'n na katagal? 4 months na, magpa 5 months na. Hindi nyo lang nakikita pero itong aking nalalakaran, makeshift bridge ito. Dito sa isang bahagi ng Barangay San Miguel. Alam nyo ba, yung tulay na ito, naipatayo gamit yung pera ng mga residente. Nag-ambagan sila para maski papano'y merong solusyon dun sa kanilang problema. Diyan nanggagaling yung galit ng mga residente rito. Dahil nababalitaan nila ngayon na bilyon-bilyong piso pala ang nawawala dahil sa korupsyon kaugnay ng mga flood control project na dapat sanay napapakinabangan nila. Ang Kalumpit ay sakop ng 1st Engineering District Bulacan, kung saan maraming proyekto ang lumalabas sa mga pagdinig na substandard. Hugot tuloy ng mga taga rito, kung hindi sana inuna ang kasakiman sa pera, malamang hindi ganito kalaki ang problema nila sa baha. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po may managot po talaga. Maraming residente na ang umalis at inabando na ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang maitayo sa malinis na paraan. Ang mga naiwan, araw-araw na nagtitiis. Katulad ngayon, kahit saan ka bumaling, tubig. Dahil po sa mga kagagawa ng mga corrupt na po na yan. Subukan po nila na itry na mamuhay ng pamumuhay namin ngayon. Baka po sakaling makonsensya po sila. Talagang hirap na kami sa nangyayari na yan. Hindi namin akalain na mabuti, naburger nga ngayon yung mga kurakot na tao. Nasa 20 pamilya ang nasa evacuation center ngayon ng barangay. Karamihan, hindi na mabilang kung ilang beses nang lumikas. Sila po nagpapakasaya, kami pong mga Pilipino, nagpapakahirap po kasi. Nahirapan po talaga kami. Hindi nakakakumpleto ng 1 linggo ng pasok ang mga estudyante dahil laging lubog ang kanilang eskwela. Masakit po yung nakukuha po nila yung mga pondo po ng Pilipinas dito po. Mahirap din po. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Bicol, inaasahang maglandfall ang Bagyong Opong. Sa Camarines Sur, naghahanda na ang ilang lokal na pamahalaan bago pa sumungit ang panahon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Nako Connie, medyo sumusungit na ang panahon ngayon kasi kaninang umaga medyo maaraw pa pero sa mga oras ito Connie ay umuulan na at medyo nararamdaman na natin yung kaunting hangin at pinaiiral na nga Connie ang preemptive evacuation sa mahigit 30 bayan at munisipyo dito sa probinsya, lalo pat maraming bayan o may ilang bayan dito ang flood prone areas. At Connie, signal number 2 sa Camarines Sur batay sa 11 AM bulletin ng Pag-asa pero maayos pa ang lagay ng panahon sa ngayon
ngayon o kaninang umaga lalo na, pero sa mga oras na ito, Connie, nga ay medyo umaambon na. Gayunpaman nakahanda na ang probinsya sa mga posibleng magiging epekto ng bagyong Opong, lalo na sa mga bayan na madalas bahain. Dito sa Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO, inaayos na ng mga taga-Philippine Army ang antena at iba pang gamit para sa mga backup na linya ng komunikasyon para sa mga gagawin nilang operasyon. Nagpupulong na rin ang mga Emergency Response Office ng probinsya at pinaiiral na ang preemptive evacuation bago pa maramdaman ang epekto ng bagyong Opong, na ayon sa Pag-asa ay mag-uumpisang maramdaman ng husto ang epekto sa Bicol Region bukas hanggang Sabado. Sa mga nakaraang bagyo kasi, Connie at mga kapuso, na may pag-uulan, may mga bayan sa probinsya ang nakaranas ng mga matinding pagbaha, kagaya ng Bato, Iriga, San Fernando, Nabua at iba pa. Mga bahaging labis na nakaapekto sa kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Sa Naga City naman ay maayos pa rin ang lagay ng panahon hanggang kaninang tanghali, pero may mga establishment na ang naghahanda na, naglalagay na ng mga harang sa mga pintuan, at may mga establishments ang hindi na muna nagbukas para bigyang daan ang mga staff nitong makauwi at makapaghanda sa bagyo. Lalo pat may mga bahagi rin ng Naga City ang nalubog din sa baha nitong mga nakalipas na bagyo at habagat. At sa mga oras na ito nga, Connie, ay nararamdaman natin na paunti-unti umihip na yung hangin, no? at talagang activated na ang operasyon ng mga iba't ibang munisipyo rito para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. At yun muna ang latest. Balik mo na sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Mainit na balita, naglabas na ng pahayag si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro kaugnay sa 3 sexual complaints sinampalaban sa kanya ng 2 pulis. Tinawag niya ang malisyoso at hindi totoo. Giit ng kongresista, gawa-gawa lang ang mga alegasyon laban sa kanya para daw sirain ang kanyang reputasyon. Palagay ni Teodoro, may tumatrabaho sa mga anyay politically motivated na pag-atake sa kanya. Wala pa raw natatanggap si Teodoro na kopya ng mga reklamong isinampalaban sa kanya ng mga complainant na dating miyembro ng kanyang security team. The fun continues sa hearing segment ng Kapuso Gag Show na Bubble Gang. Ni-reveal na kung sino ang gaganap na kasama ni Michael V. as Shala Dismaya. Say hello to E.A. Guzman, ang gaganap na Corny Dismaya. Ano kaya ang pasabog niya tungkol sa birth control projects nila ni Shala? From duo to trio naman ang mga senador na aabangan. Makakasama na ni Senador Marcolecta at Espada si Senador Tolpo. Gagampanan niyan ng Bubble Gang member na si Paulo Contis. At may isa pa raw meow-meow. Sausaw sa kulitan. Meet Kong Kikoy, played by Kokoy De Santos. Heto ang pasample sa kwelang ihahatid ng Bubble Gang this Sunday. Sa lahat na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Para meow, 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 meow. Naniniwala ako sa freedom of speech, kaya gagawin ko anong gusto kong gawin. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.